Magandang araw! Sa maikling talakayan natin ngayon, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng pamilya sa paghubog ng pananampalataya. Ang pamilya ang nagsisilbing unang guro at gabay sa ating buhay espiritual. Alamin natin kung paano ito nangyayari at paano natin ito pinahahalagahan sa araw-araw. Alamin natin kung ano nga ba ang impluwensya ng pamilya sa pagbuo ng pananampalataya. Sinasabi na ang pamilya ang unang humuhubog sa pananampalataya ng isang tao ayon kay Reyes noong 2020. Sinasabi rin sa pag-aaral ni Reyes na dito una natutunan ng bata ang mga paniniwala, kaugalian at mga pagpapahalagang may kinalaman sa espiritualidad. Sa murang edad, ang mga bata ay naiimpluwensyahan na ng mga magulang sa tamang pagtingin sa Diyos. Kasama rito ang pagtuturo ng mga birtud, gaya ng pagmamahal at pagpapatawad na mahalaga sa pagbubuo ng mabuting asal at ugnayan sa Diyos. Sinasabi na ang sama-samang pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos ay isa sa nakaka-impluwensya sa pananampalataya ng isang bata. Dahil dito, mas napapalalim ang pananampalataya at mas napagtitibay ang samahan ng pamilya. Dahil dito, ang pamilya ay tinuturing bilang unang paaralan ng pananampalataya, kung saan dito nabubuo ang gabay at prinsipyo ng isang tao sa espiritual na aspeto ng kanyang buhay. Ngayon ay nalaman natin kung paano nakaiimpluwensya ang pamilya sa pagbuo ng pananampalataya ng isang bata. Ngayon, alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga paraan ng pagpapahalaga sa impluwensya ng pamilya sa pananampalataya. Sinasabi na ang pagpapahalaga sa impluwensya ng pamilya ay makikita sa iba't ibang pamamaraan. Una, ang sama-samang pananalangin at pagsamba ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa espiritual na kalagayan ng bawat isa. Pangalawa, ang pag-aaral ng salita ng Diyos bilang isang pamilya ay mas nagpapalalim hindi lamang ng ating kaalaman, kundi ng ating pananampalataya at pagkakabuklod-buklod ng pamilya. Pangatlo, ang regular na pagsisimba o pagsamba ay isang konkretong pagsasabuhay ng pananampalataya at paggalang sa mga aral ng Diyos. At bilang pang-apat, ang paglilingkod sa kapamilya at kapwa ay isang paraan ng pagpapakita ng pananampalataya sa gawa. At bilang panghuli, ang pagpapakita ng pagmamahal, respeto at pagtutulungan sa loob ng tahanan ay patunay lamang na buhay ang pananampalataya sa puso ng bawat miyembro ng pamilya. Pagpapasalamat bilang pagpapatibay ng pananampalataya. Alam mo ba na ang pagpapasalamat ay nagpapatibay ng ating pananampalataya? Tama! Isa itong anyo ng pagsamba at pagkilala sa kabutihan ng Diyos, lalo na sa panahon ng pagsubok. Sa pagiging mapagpasalamat, lumalalim ang tiwala at pag-asa sa Diyos. Nakakahanap tayo ng kapayapaan at lakas sa gitna ng hamon, at naipapakita ang pagtitiwala sa Diyos bilang Siya ang may kontrol ng lahat. Naitutulak tayo nitong mamuhay ng may paglilingkod at mas malapit sa Diyos. Ang pagpapasalamat ay hindi pansamantala. Ito ay patuloy na lumalalim sa bawat sitwasyon. Binibigyan tayo ng mas matibay na pananampalataya at gabay sa moral na pamumuhay. Sa madaling salita, ang pusong mapagpasalamat ay pusong nananampalataya. Ito ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at matatag na pananalig sa Diyos sa kahit anumang hamon ng pagsubok. Pasasalamat bilang gabay sa mabuting pagpapasya. Alam mo ba na ang pasasalamat ay nakatutulong sa paggawa ng mas maingat at makadiyos na desisyon? Tama! Kapag ang puso ay puno ng pasasalamat, mas malinaw nating nakikita ang kabutihan sa bawat sitwasyon at bukas tayong humihingi ng patnubay sa Diyos. Sa pasasalamat, nabibigay ito ng linaw sa ating kaisipan, sapagkat tumutulong ito upang makita ang positibo kahit na mahihirap ang ating pinagdaraanan. Humahantong tayo sa mas makabuluhang desisyon dahil ito'y nakaangkla sa pananampalataya at tiwala sa plano ng Diyos, at nagpapalalim ng pagkakaisa sa pamilya sa pagkilala ng mga biyaya